Hi guys, narito ang ika-33 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Ha! Ang galing! Ang sakit talaga! Ang dami kong sirang meridian. Kaya pala walang gustong gumamit ng ganitong paraan. GH, kailangan kong magpahinga muna. Crap, 2 oras na pala. Silver rank na rin ako sa wakas. May gagawin na ako sa'yo. Shadow Devil, Spirit, Lamp, Woo. Tumatakbo ako pabalik dito. Woo. Ang unang Demon Spirit. Ang galing ng integration. Lumaki ng sobra ang soul realm ko. Ang galing ng Heavenly God Technique. Kahit bihira lang ang Shadow Devil, naiintindihan ko na ang ilang battle technique niya. Subukan natin. Shadow Devil Possession Grow Opens Disappears Trap. Okay na rin ang lakas nito, palag-palag na. Hindi naman masama, hindi naman masama. Makakatulong talaga to laban sa mga kalaban appear recover. Hey, ikaw ba yan? Bakit ka nandito? Gabi na, hihi, kasi hindi ako makatulog. Gusto kong mag-practice, gaya ng, Kuya, Nili. Hindi ka pa rin ba silver rank? Mas mabuti kung hindi ka mag-practice sa gabi. O kaya bakit kaya nagpa-practice si Kuya Yelle sa gabi? Kasi lalaki ako. Ang mga lalaki ay puno ng enerhiya, kaya hindi tayo natatakot sa enerhiya na pumapasok sa katawan natin. Oh, dahil nakabalik na ako, tuturuan kita ng cultivation technique. Sige, ipasok mo muna ang soul force mo sa soul crystal na to. Oh wow! Ang galing mo. 9 na taong gulang ka lang, at may 32 points ka ng soul force weight, ito ang physique ng heavenly marks. Kaya pala ang bilis mong mag-cultivate. Hindi pa ako nag-cultivate dati, ano ba ang physique ng heavenly marks, simula pa noong panahon ng heavenly marks, family, sa Snow Wind Empire. Matagal na ang kasaysayan namin, sa bawat 100 clansmen, may isang ipinanganak na may physique ng heavenly marks. Ang pinakamalakas na mandirigma ng pamilya natin ay may physique ng heavenly marks sayang lang at nawala na ang cultivation technique para sa physique ng heavenly marks noong panahon ng kadiliman, nawala na. Di nagtuturo pa rin ba si Kuya Nili ng cultivation technique sa'yo? Siyempre naman, pero kailangan mong itago ang cultivation technique na itinuro ko sa'yo, isang sekreto. Hindi mo pwedeng sabihin sa kahit sino, lihim lang natin to, okay? Sige, tuturuan kita ng chant ng unang chapter. Dahil 32 ang soul force mo, madali lang to, tinuro ni Nelay ang chant sa'yo, at nagsimula na siyang mag-cultivate, nagpadala ako ng isang bagay. May isang delikado dito. Titingnan ko gamit ang Shadow Devil, kahit na hindi pwedeng gamitin ng Demon Spiritualist ang Demon Spirit sa direktang laban, pwede nilang gamitin para maramdaman kung ano ang nakikita o naririnig ng Demon Spirit. Nagbibigay ng kapaki-pakinabang na extrasensory information, ito ang teritoryo ng Heavenly Marks family, kailangan nating mag-ingat. May ilang gold rank experts pa rin sa Heavenly Marks family. Kung makikita natin sila, siguradong mamamatay tayo. Sigurado ka bang nasa isang lumang bahay si Nili sa ilalim ng bundok? Siyempre naman, nasuri ko na yan noong araw na yan, ang mga magulang ng batang yan ay hindi practitioner. Kaya pwede natin silang patayin nang hindi nila napapansin na gusto nilang patayin ako. Galing ba sila sa Sacred Family, pero nasa loob tayo ng Glory City? Siya yan. Ang isa ay 5-star silver rank, at ang iba, 2, ay 3-star silver ranks. Hindi ko alam kung demon spiritualists ba sila. Ikaw ba, bilasan mo at ipaalam sa mga elders. Sabihin mo na may ilang tao mula sa Dark Guild sa kabila ng bundok. Dark Guild? Edi tumakas na tayo. Okay lang ako. Dito lang ako para bantayan sila. Bilasan mo, ipaalam mo sa kanila na may isa na 5-star silver rank.
Kailangan mong ipaalam sa mga nagpapatrolya, Elder, bilisan mo, oo, sige. Sa wakas, makakalaban na ako ng malaya abrupt halt. Ano bang nangyari, my lord, may mali. Black Star Tiger sniff, sniff. Walang tao dito, mali ba ang naramdaman ko? Madaling makita ng mga demon spiritualists ang auras ng mga demon spirits. Kaya mas mabuti kung mag-ingat ka kapag nilalabas mo sila. Lu Qing, tingnan mo kung may nagpapatrolya sa lugar na to, at bigyan mo kami ng signal. Okay lang ako. Withdraw powers a 5-star silver ranked demon spiritualist. Mahirap to, HM. Tumakas siya. Walang problema. Kaya ko siyang patayin chance, kung 3-star silver rank lang naman siya. Hoy, parang may kakaiba akong nararamdaman simula kanina. SFX looks around. SFX looks around. Sisigat na lang ako. Walang dapat ikabahala. Siguro masyado lang akong nag-iisip, siguro nagbabantay siya, bilang merito na rin to, ako, hula, niya. Huwag mong isipin na mapapasok mo ako ng palihim. Anong nangyari? Wala akong naramdamang killing intent. Nasa likod ko lang siya, paano, siya, nawala. Bakit hindi pa rin siya nagpapadala ng signal? Tamad na naman ang batang to. May kakaiba, nakakaamoy. Ako, ng dugo, oo. Nahuli na ako. Impossible, Lu Qing. Sobrang lapit niya sa amin, pumatay ng walang ingay, smack, isang, malinis, na, tama. Wala man lang bakas ng pakikipaglaban. Liu Yan, naiintindihan Fu Yu Elder. May masamang nangyayari, malapit, sayo. Gabi na, hindi ka dapat naglalakad-lakad sa ganitong oras. Uurong muna tayo, hindi natin dapat ipagsapalaran ang buhay natin. Affirmative. Gusto ko nang umatras. Nearly, ikaw yan. First, Silver Gauntlet, pumunta ka na sa impyerno. GR hindi possible. Lu Yan backs off, gago ka. Ang bilis niya, roar, nawala siya. Humph, siguro assassin type demon spirit siya. Pipilitin, kita, lumabas, kahit tuli. Appears kahit na blur pwede niyang gawing invisible at untouchable ang katawan ko. Ang bagal ng galaw ko. Ang bilis ng mga atake niya, kaya kailangan kong maghanap ng pagkakataon. Siyam kada humph, moves, at atake ang ating bida galing sa likod. Ipinakita ang pag-atake ng ating bida habang siya'y nasa ere, ay napaatras ng malayo ang kalaban. Papaatake ang kalaban sa ating bida, habang ang ating bida ay naghanda na transform, umatay ang kalaban ng sunod-sunod, nagcha-charge ng pag-atake ang ating bida at umatake ka ng mabilis. Pero nakailag ang kalaban, pag-ilag ng kalaban ay medyo pinagtawisan at bumaba na sa lupa ang ating bida, pagbaba nito ay sumugod ulit ito sa kalaban, umatake uli at napaatras ng mabilis ang kalaban. Ang sandata niya ay mabilis na nagbabago ng laki. Ang bilis niyang gumalaw, pero parang hindi naman gaanong nakakasira ang demon spirit niya. Humph, gagamitin ko lang ang lakas ko para pigilan ka. Tingnan natin kung paano ka makakaharap sa Toho AAA. A disappear thirst. Nagiging invisible na naman siya. Wala namang problema, kapag nasaktan ka, lalabas ka. Umatake ng napakalakas ang kalaban, ang lupa ay nagsiwasakan. Sinipa nito ang mga naglutangang bato, at pinagsisipa nito ang mga naglutan ng bato sa iba't ibang direksyon, at tumigil na siya sa kanyang ginawang pag-atake. Doon. Ano ba to? Nasaan na siya? Tinanggal ba niya ang invisibility niya? Gago. Isang araw, sisirain ko ang buong Heavenly Marks family. May tao dito. Mga tao mula sa Heavenly Marks family. Paano kami nalaman? Tatakas muna ako. May napansin ang kalaban sa likod. Umatake na naman ang acting bida, pero hindi tumama ang pag-atake ng acting bida. Damn it! Ang bilis ng espada niya. Hindi ko siya mahuli. Recovers. Sinipa ako, hindi ako nag-ingat, halos near. Sabi mo nakita mo ang mga tao mula sa Dark Guild. Nasaan sila, Elder? Near and ang isa sa kanila ay tumakbo papunta roon at may dalawa sa kanila na nakahiga roon.
Ang tumakas ay 5-star silver rank demon spiritualist. Pero nasugatan siya, kaya malamang may bakas ng dugo. Sige, hahabulin ko siya. Shalphone Shalre, dito lang kayo. Nearly, kumusta na ang mga sugat mo? Okay lang ako, mabuti naman. Huwag kang mag-alala, babalik ako agad. Humph, bakit ba, galing, sa, Dark, Guild, ang mga tao, dito? Kung magsisinungaling ka sa Elder, sumama ka. Sakin para tingnan ang dalawa pang iba. Bilasan mo a owner showery 1-star, silver, rank, warrior. 20 ang kapal ng mukha ng batang to para tretuhin ako ng ganito. Ang pagbabalik ni Neely ngayon ay parang iba. May 2 bangkay. Paano sila namatay? Imposible. Ikaw ba ang gumawa niyan? SFX search. Token ito mula sa Dark Guild. Kaya sila nga, Humph. Siguro 2 tanga lang na magnanakaw sila, at, ikaw, nakita mo sila. Right press, hold it. Anong nangyari, kapatid? Parehong silver rank warrior sila. Paano nangyari yun? Parang ito lang ang tama na conclusion. Nakasuot sila ng silver rank armor at mas malakas ang physical strength nila kaysa sayo. Ibig sabihin ang taong pumatay sa kanila ay ikaw ang pumatay sa 2 silver rank. Hindi ko sinabing ako ang nakatalo sa kanila. Hindi ko rin alam kung paano sila namatay. Gets up? May kasama ba si Nearly? Nasaan sila? Matagal nang hindi nakabalik si Elder yan. Wala namang problema, di ba? Huwag kang mag-alala. Wala namang problema Elder, yan ay 3-star gold rank. Tama, may paparating Humph, may mga tinatago ang mga taong to. Tumakas siya at www ang 2 to ay pinatay ni Neely. Hoy, silver rank fighters ang 2 to, paano kaya natalo ni Ali ang mga yan? Dahil sa iba't ibang sangay ng pamilya, ni Ali at Xiao Feng. Xiaoris ang relasyon ng bawat isa sa isa ay mas mababa. E di mabuti wala namang bakas ng pakikipaglaban, at mukhang isang malakas na suntok lang ang kinailangan. Ang hugis ng sugat ay napakakakaiba. Kahit ako ay hindi makakapatay agad ng 2 silver rank fighters sa isang demon spiritualist. Neely, sumunod ka sa akin, I report mo to sa Patriarch, ikaw rin, tulungan mo akong dalhin ang mga bangkay. Oo, fair na, Kuya Neely, okay ka lang ba? Huwag kang mag-alala, okay lang ako. Nakabalik na si Elder yan. Nakapasok na ba ang Dark Guild sa teritoryo natin? Tingnan mo Patriarch Nyan, ano bang nangyayari? Patriarch ng Heavenly Marks family. Near High Patriarch, may 3 tao mula sa Dark Guild. Malamang, nagtangka silang magnakaw ng isang bagay. 2 sa kanila ang namatay, ang isa ay tumakas. Mabuti na lang 3 lang sila. Malamang nandito sila para magtanong tungkol sa sitwasyon ng Heavenly Marks family. Kaaway ng Glory City ang Dark Guild. Mag-double patrol tayo sa susunod na ilang araw. Oo. Ikaw ba ang pumatay sa 2 to? Hindi, patay na sila nang makarating ako doon. Ang tumakas ay 5-star silver rank demon spiritualist, ang tanging isa, narito, ay Nearly, hindi ko rin alam. Nakita ko lang na nag-flash ang isang itim na anino. Anong nangyayari? Anong itim na anino ang ibig sabihin yan? May ibang tao dito. Ang 2 to ay pinatay ng pagsuntok sa kanilang mga fatal points. Isang suntok lang. Ang mga sugat na to ay kakaiba rin, pero hindi dapat galing sa pamilya natin. Hindi na kailangan pang mag-alala sa bagay na to. Ang mahalaga ay alamin kung bakit nagpadala ng mga tauhan ng Dark Guild dito para sa kaligtasan. Kailangan nating mag-alerto at palakasin ang depensa natin. Naiintindihan ko Neely, kailan ka nakabalik? Enforcement Elder ng Heavenly Marks family, Elder Niwei. Ito, si Elder Niwei. Gusto niyang labanan ako. Madalas niya akong parusahan sa nakaraang buhay ko, Elder.
Kakabalik ko lang ngayon. Humph, nearly? Aamin ka ba sa pagkakamali mo? Ang lakas ng loob mo. Nearly. Hindi ka nag-aral ng maayos gaya ng dapat sa paaralan at nagkaroon ka ng maraming problema. Narinig kong pinagalitan mo ang isang anak ng Sacred Family dahil dito, pinag-initan nila tayo, kaya nagkaroon tayo ng malaking pagkalugi sa negosyo natin. Totoo ba yan? Talakayin. Totoo yan, pero bilang anak ng Heavenly Marks Family, hindi ka sumunod sa mga tagubili ng pamilya habang nasa Holy Orchid Institute ka. Imbes na sumunod, naggulo ka at dapat kang parusahan ng 100 palo ng pamalo. Paparusahan si Neely ng lolo ko, hindi man lang pinayagan. Akong magpaliwanag. Kumbinsido ka ba, anak ko, 100 palo, anong problema ang napasukan mo? Bata pa rin si Elder Nelly. Bukod pa rito, mahina pa ang cultivation niya, parurusahan mo siya ng 100 palo. Pamalo ay medyo sobra na pagkatapos ng mga palo na yan. Malamang hindi na siya makakabangon sa kama sa loob ng 2 buwan. Mali ang pagtatanggol ni Elder Nein sa mga nakababatang henerasyon ng ganito, kung hindi tayo tinulungan ng Alchemist Association. Saan kaya tayo ngayon? 100 palo ay sobra ng awa, kahit na ganoon, nakatanggap ako ng balita na ako, Ali, ay natanggap sa Genius Class ng Institute. Ang 100 palo ng pamalo ay magpapabagal lang sa pag-aaral niya. Alam naman ng lahat na hindi masyadong talented si Nelly. Paano siya natanggap sa Genius Class? Paano kung makinig tayo sa paliwanag ni Nila sa pagkakataong ito? Nila, parang iba ang pakiramdam niya nang makabalik siya sa bahay. Patriarch, totoo na may nagawa akong mali sa Sacred Family, na nagdulot ng problema sa ating negosyo, pero naayos ko na ang problema natin, Nods. Nakakatawa. Tinulungan tayo ng Alchemist Association, at dahil doon, nawala na ang Sacred Family Suppression. Ano bang pakialam mo? Kailangan ng Alchemist Association ang tulong natin sa iba't ibang halamang gamot, at kapalit noon, tinulungan nila tayo. Bakit mo iniisip na nakatulong ka sa negosyo sa anumang paraan? Ang posisyon ng Alchemist Association sa loob ng Glory City ay hindi pangkaraniwan, katumbas ng 3 pangunahing pamilya. Bakit kaya tutulungan nila ang mahina na Heavenly Marks Family? Dahil lang ba sa alam ng Heavenly Marks Family kung paano magtanim ng mga halamang gamot? Maraming pamilya dyan ang marunong magtanim ng mga halamang gamot. Bukod pa rito, bakit kaya bibigyan nila ng 30% ng acquisition price ang Heavenly Marks Family ito, HM Makatwiran? Di bakit kung hindi dahil kay Neely Humph iba ang dalawang sitwasyong yan? Hindi mahalaga kung bakit sila tumulong sa pamilya natin, ikaw ang nagsimula ng gulo at nag-insulto sa Sacred Family. Nakaligtas tayo sa pagkakataong ito, pero paano naman ang susunod, Elder? Sa tingin ko, hindi simple ang sitwasyon na ito sa Sacred Family. Alam ng lahat na hindi palaaway si Little Nilay. Paano kung ang anak ng Sacred Family ang mali? Paano kung hindi na lang natin ito patulan? Mahirap para kay Neely na matanggap sa Genius Class, kaya mas mabuti kung hindi natin ipagpaliban ang pag-aaral niya. Tama yan. Hindi pa malinaw ang sitwasyon, hindi kailangan ng ganitong parusa. Hindi kinakailangan, Patriarch, kung hahayaan mo lang ang sitwasyon na ganito, hindi magugustuhan ng mga tao, lalo na ng Sacred Family. Elder, nagkaroon ako ng problema sa anak ng ibang pamilya, pero ikaw lang ang nag-aalala sa nararamdaman ng kabilang panig. At hindi mo man lang tinatanong kung sino talaga ang mali. Ganito ba dapat kumilos ang isang elder? Ang kapal ng mukha mo para kausapin ako ng ganyan. Pinapatupad ko lang ang mga patakaran at nang ahas kang gamitin ang pangalan ng pamilya para labanan ako. Pinapatupad ang mga patakaran. Sinapak ni Nia Xiao ang mga miyembro ng pamilya ni Tian Xiang at nagpadala ka ng mga regalo para magbayad.
Bakit hindi ko nakita na pinarusahan siya? Paano kaya maihahambing ang dalawang sitwasyong ito? Ginawa ni Sherry yan para sa pamilya. Paano mo maihahambing ang pamilya ni On Siang sa kapangyarihan ng Sacred Family? E di paano kaya nalaman ng elder na hindi ko ginawa yan para sa pamilya, taking a step back? Dahil mas malakas ang Sacred Family gusto mong parusahan ako. Ang tanging dahilan kung bakit mo ako gustong parusahan ay para makita ng Sacred Family. At ako, bilang bahagi ng pamilya, ay nagkaroon ng alitan sa ibang tao at hindi kailanman nakatanggap ng proteksyon mula sa pamilya. At matapos nagantihan ng maruming taktika ng Sacred Family dahil sa takot, ibinintang mo sa akin ang sisi bilang isang elder ng Heavenly Marks Family. Anong klaseng miyembro ng pamilya ang magugustuhan ng ganitong traito mula sa iyo? Ikaw Neely, ano bang sinasabi mo? Bilasan mo at humingi ka ng tawad sa Patriarch at sa Grand Elder, Ama, Smack, Patriarch. Bata pa si Neely at medyo wala pang karanasan. Ako ang magpaparusa sa kanya. Pakipatawad, siya, Patriarch. Ama, bilasan mo at aminin mo ang pagkakamali mo. Hindi ba tinuruan kitang igalang ang mga nakatatanda? Nyan, bumangon ka hindi ito ang karaniwang estilo ng Patriarch. Dahil hindi pa malinaw ang sanhi at bunga ng problema, hindi natin dapat basta-bastang parusahan si Neely. Bukod pa rito, hindi naman tayo talo ng kahit ano sa totoo lang. Totoo, talagang nagulat ako sa ginawa ni Neely ngayon. Nang ahas siyang makipagtalo sa Grand Elder at hindi nagpakita ng kahinaan gaya ng dati. Karapat-dapat na maging estudyante ng Genius Class, Grand Elder. Wala namang mali sa sinabi ni Neely. Ang pagprotekta sa pamilya ang pinakamahalagang trabaho natin, paano kung ibaba muna natin ang problemang ito? Sa ngayon, ang pinakamahalagang dapat gawin ay ang ipagtanggol ang sarili laban sa Dark Guild, dahil sinabi na ng Patriarch, edi tapos na yan Neely. Kakabalik mo lang mula sa paaralan at marami kang naranasan. Una, umuwi ka at magpahinga. Bukas, Lolo, Nearhay susubukan ka niya at titingnan niya kung gaano ka na umunlad sa cultivation mo ang dalawang bangkay na ito ay dapat na masusing siyasatin. Una, dapat nating itago sila. Kung titignan ang kilos ng Patriarch, parang, nakita niya ang kapangyarihan ko. Hula ko, wala kang maitago sa harap ng isang gold-ranked demon spiritualist. Bakit ka tinatrato ng Patriarch ng ganito kabuti? Kung ako siya, ipapatay kita ng palo. Hey few maliban na lang kung talagang ang anak ko ang nag-ayos ng mga problema ng pamilya natin malalaman mo rin yan sa tamang panahon. Malamang hindi ko na kailangang itago ang mga kakayahan ko. Ang pagpapakita ng ilan sa mga kapangyarihan ko ay makakapagbigay ng mas malaking impluensya at benepisyo sa pamilya ko. Damn kid, ang kapal ng mukha mong patagilan ang papa mo sa pag-iisip. Hindi masyadong kamag-anak ni Neely ang Patriarch, pero bakit siya tinatrato niya ng ganito kabuti? Report Patriarch, may malaking problema ang Alchemist Association Director Young ay dumalaw. Ang Alchemist Association Director bilasan mo at ihanda ang main hall. Maghanda para salubungin si Director Young yes no need ka. Bakit siya nandito? Si Neely. Okay lang siya, mabuti. Pumunta ako rito para mag-check sa kanya. Si Neely ang mahalagang partner natin. Sa huli, nang ahas kang harangan ang gitnang daan. May importante tayong bisita dito og. Magandang araw, Director Young. Upo ka na po. Bilasan mo at magdala ng tsaa para kay Director Young sits, nods. Mukhang talagang may kinalaman si Neely sa Alchemist Association. Pero bakit kaya pinapahalagahan nila si Neely sits? Bakit kaya dadalaw ang director sa gitna ng gabi para mangolekta ng mga halamang gamot? May kampo tayo malapit dito. Napag-alaman kong sinalakay kayo ng Dark Guild. Kaya pumunta kami rito ng mabilis hanggat maaari. Totoo, ganoon nga. May dalawang patay dito at ang isa ay tumakas.
May pag-aari ba ang Heavenly Marks family na sulit na nakawin para sa Dark Guild? Para kay Nearly sila nandito. Ibig sabihin ba alam ng Dark Guild ang recipe din? Patriarch, Near High, may suhestyon ako, pakiusap, sabihin mo kay Director na tatakot ako na babalik ang Dark Guild. Para matupad ang layunin nila. Nag-aalala ako para sa kaligtasan ng Heavenly Marks family, kaya balak kong magpadala ng ilang gold rank fighters at demon spiritualists dito para tumulong sa pagbabantay sa Heavenly Marks family. Ano ang sasabihin mo, ilang gold ranks? Ano ba ang relasyon ni Nearly sa Alchemist Association na mas malakas kaysa sa depensa natin? Hindi ba medyo hindi angkop yan? Paano, maliban na lang kung iisipin ng Grand Elder na ang Alchemist Association ay sasaktan ang Heavenly Marks family? Damn you, hindi pa kita napaparusahan dahil sa kagaguhan mo, at nang ahas ka pang magsalita. Talaga bang iniisip mong pagkatapos mong maging estudyante sa Genius Class, pwede mo nang gawin ang lahat ng gusto mo? Hoy anak, parang may problema ang Grand Elder na ito at si Nearly. Parang wala namang masyadong reputasyon ang batang ito sa pamilya. Magandang pagkakataon ito para ibenta siya ng pabor Patriarch Near High. Mukhang may problema ang isang tao sa Alchemist Association. Ibaba, pwede bang magtulungan pa rin ang Alchemist Association at ang Heavenly Marks family? Ito ang Director Young, hindi ko naman yun intensyon, kinakausap ko si Patriarch Near High. Pinayagan ba kitang magsalita, Patriarch Near High? Parang Grand Elder mo ang taong ito. Hindi ko alam kung bakit siya nasa posisyon na yan, kung tutuusin, ang pakikipagtulungan natin anilay. Tulungan mo ang Grand Elder na magsalita. Bata pa lang naman siya. Nagwawala na siya. Ang Alchemist Association ay tumutulong kay Nearly ng ganito, ito. Dapat, hindi, isang, simpleng, bagay. Mula ngayon, si Nia Wei ay hindi na magiging Grand Elder ng Heavenly Marks family o ang Enforcing Elder. Nia N, ikaw na ang Grand Elder? Oo. Susundin ko ng maayos ang mga utos ng Patriarch. Hindi ba sinabi mo kanina na ang pinakamahalagang responsibilidad ng pamilya ay ang pagprotekta? Lolo, paano nangyari to? Si Nia Ming ang magiging pananagutan ng Public Hall. Si Nia Kai ang magiging pananagutan ng Farm Hall in charge Arrow Text. Nia Kai Air A. Ang posisyon ng ama ay, salamat, Patriarch, hindi na kailangan ng mga formalidad, hindi na kailangan pang lumuhad ang dalawa sa inyo sa harap ko. Ang paraan ng pag-aayos ng Patriarch, parang, tumutulong siya kay Nearly na humihingi sa akin na maging Grand Elder. Dahil ba nasa parehong sangay ako ni Nearly ang hindi kilalang tao na pumatay sa mga miyembro ng Dark Guild. At ang pagdating ni Director Young sa lalong madaling panahon, MA, idagdag mo na ang pagtatangka ng Sacred Family na supilan tayo, at pagkatapos ay agad na tumulong ang Alchemist Association sa atin Nearly. Ano bang ginawa mo? Dahil handa ang Alchemist Association na magpadala ng mga tao para tulungan ang pagbabantay sa pamilya, nagpapasalamat tayo syempre N. Edi sige, off ka, gabi na, hindi na kita guguluhin. Magpahinga na kayong lahat, dadalaw. Ako, ulit, bukas, sa araw. Xiao Li, bilasan mo at ihatid si Director Yang. Yes, ha? Hindi ko alam na ang anak ko ay ganoon kagaling. Ang dami niyang nakukuha na atensyon. Ama, tiyo, magpapaalam muna ako ng saglit. Sige, anak. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.